Magandang gabi mga kababayan. Narito ang ating weather update para sa gabing ito, Thursday, May 22, 2025. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, mag-subscribe sa aming channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga ulat panahon. Ayon sa Pag-asa, makikita na may 3 atmospheric systems na nakaapekto sa ating bansa. Una, sa pinakahilagang bahagi, ang Ridge of High Pressure Area, HPA, ay nakakaapekto sa extreme northern part ng bansa, particular sa Batanes at Babuyan Islands. Ang HPA na ito ay isang extension ng high pressure system mula sa Northeastern Pacific Ocean. Dahil ito ay nagdadala ng sinking air, nagkakaroon ng dispersion o divergence sa lupa, kaya't kaunti ang ulap at mababa ang posibilidad ng pag-ulan sa mga nasabing lugar. Sa Luzon at Visayas, ang umiiral na easterlies o mainit na hangin mula sa Pacific Ocean ang siyang nakakaapekto. Dahil dito, asahan ang maaliwalas na panahon, mainit mula umaga hanggang hapon, lalo na bandang 2 p.m. Gayunpaman, may posibilidad pa rin ng isolated rain showers and thunderstorms. Halimbawa, sa Metro Manila, maaaring umulan sa isang lungsod ngunit hindi sa karatig na lugar. Kapag well-established ang thunderstorm, maaari itong magdulot ng localized flooding, kaya't mag-ingat po tayo. Sa Mindanao, muli nating pinaaalalahanan ang ating mga kababayan tungkol sa epekto ng Intertropical Convergence Zone, ITCZ. Ang ITCZ ay ang salubungan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemispheres. Dahil dito, may mga ulap na nabubuo na nagdudulot ng mga pag-ulan at scattered rains and thunderstorms sa malaking bahagi ng Mindanao. May mga naitalang insidente ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar dulot ng sunod-sunod na ulan na nagpababad sa kalupaan. Wala tayong namomonitor na low pressure area sa ngayon at wala ring bagyo, bagamat climatologically, inaasahan ang 1 hanggang 2 bagyo sa buwan ng Mayo. Sa ngayon wala pa tayong namomonitor. At sa ating weather forecast para sa mga susunod na araw, patuloy ang epekto ng easterlies sa Luzon na magdudulot ng mainit at maalinsangang panahon, dulot ng mataas na relative humidity at temperature. Sa Metro Manila at kanlurang bahagi ng Luzon, makakaranas pa rin tayo ng scattered rains and thunderstorms, indikasyon ng tumataas na moisture content, palatandaan ng nalalapit na southwest monsoon season o habagat. Gayunman, ayon sa monitoring, hindi pa natutugunan ang criteria para sa opisyal na pag-anunsyo ng rainy season, particular sa rainfall at wind direction, dapat ay may westerly component. Ang temperatura sa Metro Manila, inaasahan ang mainit na panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 36 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ay posibleng umabot mula 27 hanggang 36 degrees Celsius, habang sa Baguio City ay malamig pa rin na nasa pagitan ng 17 hanggang 25 degrees Celsius, at sa Legazpi City ay bahagyang maiinit na mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Palawan at Calayan Islands, patuloy din ang epekto ng easterlies. Para naman sa Mindanao, patuloy ang mga pag-ulan sa susunod na araw. Sa lagay ng karagatan, wala pong nakataas na gill warning, kaya't ligtas na makakapaglayag ang ating mga mangingisda at seafarers. Sa ating 3-day weather outlook, Saturday to Monday, Metro Manila, Baguio City, Legazpi City. Maaliwalas na panahon dahil sa easterlies, ngunit may posibilidad pa rin ng scattered rains and thunderstorms. Metro Cebu, Iloilo City, Tacloban. Katulad ng Luzon, maaapektuhan ng easterlies. Mindanao, Metro Davao, Cagayan de Oro, Zamboanga. Maulap na kalangitan na may kasamang scattered rains and thunderstorms hanggang Saturday. Sa Cagayan de Oro, asahan ang pagliwanag ng panahon sa Sunday at Monday, at iyan ang ating lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe sa aming channel, at i-press ang notification bell para laging updated sa mga susunod naming weather updates. Ingat po tayo, lalo na sa mga lugar na apektado ng mga pag-ulan. Hanggang sa muli!